Sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan, isang magandang balita ang dumating para sa Israel. Matapos ang mahigit 1 taon ng pagkakabihag, pinalaya na ng Hamas si Idan Alexander, isang sundalong Israeli na dating nanirahan sa Amerika. Ang kanyang pagbabalik ay naganap habang muling pinaigting ng Israel ang mga opensiba laban sa mga teroristang grupo sa Gaza. Kasabay nito, nagpahayag si Punong Ministro Benjamin Netanyahu na tuluyan ng sasakupin at kokontrolin ng Israel ang Gaza. Ayon sa maraming reports, malapit na ring mag-collapse ang Hamas. Sa gitna ng tensyon, nagpapatuloy rin ang mga pag-uusap sa pagitan ng mga bansang may interes sa rehiyon, kabilang ang Iran, Syria at ang Estados Unidos. Pagkatapos ng pansamantalang pagtigil ng mga pag-atake upang masiguro ang ligtas na pagpapalaya ni Idan Alexander, agad na muling isinagawa ng Israel Defense Forces ang mga opensibang himpapawid at artilerya laban sa mga target sa Gaza. Ayon sa ulat, kabilang sa mga pinuntirya ang silangang bahagi ng Gaza City at mga lokasyon sa Rafah. Habang nagpapatuloy ang mga pag-atake, patuloy rin ang pagpapadala ng mga unit ng IDF sa mga pangunahing lugar sa loob ng Gaza bilang paghahanda sa isang posibleng mas malawak na opensibang lupa. Ito ay bahagi ng mas agresibong plano ng Israel na ganap na durugin ang natitirang puwersa ng Hamas. Sa isang pahayag, tahasang sinabi ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu, "Lulusubin natin ang Gaza at ang ating kontrol sa seguridad doon ay mananatili magpakailanman." Dagdag pa niya, wala nang balak ang Israel na pahintulutan ang muling pag-iral ng anumang uri ng pamahalaang Palestinian, maging ng Hamas o ng Palestinian Authority sa lugar. Sa kabila ng paghahanda para sa malawakang paglusob, nilinaw ni Netanyahu na patuloy pa rin ang mga diplomatikong hakbang upang mailigtas ang iba pang mga bihag, ngunit ang mga ito ay isinasagawa kasabay ng nagpapatuloy na operasyon militar. Habang puspusan ang paghahanda ng Israel para sa isang malawakang opensiba sa Gaza, patuloy rin ang mga hakbang sa larangan ng diplomasya. Noong Martes, nagtungo ang isang grupo ng mga Israeli diplomat sa Doha, Qatar, upang muling simulan ang negosasyon para sa posibleng pagpapalaya ng mga natitirang bihag na hawak pa ng Hamas. Ang mga pag-uusap ay isinabay sa 3 araw na pagbisita ni Pangulong Donald Trump sa rehiyon. Ayon sa mga ulat, layunin ng Israel na bigyan pa ng isa pang pagkakataon ang negosasyon bago tuluyang isakatuparan ang malawakang operasyon militar. Gayunpaman, nilinaw ni Punong Ministro Netanyahu sa mga opisyal ng Amerika na ang mga pag-uusap na ito ay isinasagawa sa ilalim ng putukan. Ibig sabihin, tuloy ang mga opensiba habang may negosasyon. Nagpulong din si Netanyahu kasama si US Ambassador Mike Huckabee at negosyador na si Steve Witkoff upang ilahad ang plano ng Israel at ang mga susunod na hakbang. Sa isang tawag kay Pangulong Trump, nagpasalamat si Netanyahu sa tulong ng Estados Unidos sa pagpapalaya kay Idan Alexander. Bilang tugon, tiniyak ni Trump ang kanyang patuloy na suporta at hangaring magpanatili ng malapit na kooperasyon sa Israel. Ang sabay na paggamit ng diplomasya at lakas militar ay patunay ng layunin ng Israel na resolbahin ang krisis sa pamamagitan ng pagkumbinsi kung maaari at pagpilit kung kinakailangan. Habang tumitindi ang labanan sa Gaza, nananatiling tensyonado rin ang sitwasyon sa hilagang bahagi ng Israel, lalo na sa hangganan nito sa Lebanon at Syria. Ayon sa mga ulat, inutusan ng Hezbollah ang kanilang mga tagapayo mula sa Iranian Revolutionary Guard Corps na lisanin ang border region. Ginawa ito dahil sa takot na maging target ng mga airstrike ng Israel. May mga ulat din na ang natitirang liderato ng Hezbollah ay tahimik na umaasa na magtatagumpay ang mga pag-uusap sa Oman sa pagitan ng Iran at Estados Unidos ukol sa programang nuklear ng Iran. Layunin ng mga pag-uusap na ito
na mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon at maiwasan ang mas malawak na digmaan. Samantala, isang nakakagulat na balita ang lumitaw mula sa Syria. May posibilidad umano na sumali ang bansa sa Abraham Accords, isang serye ng kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Israel at ilang bansang Arabo. Habang ang IDF ay nakaalerto sa Northern Front, patuloy naman ang pagbabantay sa mga kaganapan sa Syria at Lebanon upang maiwasan ang anumang posibleng pag-atake mula sa mga kaalyadong grupo ng Iran. Habang patuloy ang tensyon sa Gaza, dumarami rin ang ulat ng kaguluhan at kawalan ng kaayusan sa loob ng lugar. Ayon sa mga balita, ginagamit ng Hamas ang mas marahas na paraan upang panatilihin ang kontrol, kabilang na ang publikong pagbitay sa mga pinaghihinalaang nakipagtulungan sa Israel. Iniulat na sa mga nakaraang linggo, pinaigting ng mga militanteng grupo sa Gaza ang paghahanap, pag-interoga at pagparusa sa mga tinaguriang kolaborador. Bukod sa mga karahasang ito, naglabas din ng pahayag ang Hamas bilang pagtutol sa bagong plano ng Estados Unidos sa pamamahagi ng humanitarian aid sa Gaza. Ayon sa plano, ilalampas ang Hamas sa proseso upang direktang maibigay ang tulong sa mga sibilyan, isang hakbang na tinutulan ng grupo dahil mawawala ang kanilang kontrol sa mga supply at suporta. Sa kabilang banda, nilinaw ng mga opisyal ng Amerika na layunin ng plano ay matiyak na ang tulong ay hindi magagamit sa terorismo at mapunta lamang sa mga tunay na nangangailangan. Gayunpaman, tinawag ito ng Hamas na kasinungalingan daw at bahagi ng isang mas malaking plano ng sapilitang pagpapalikas at pagpapagutom sa mga taga-Gaza. Habang umiigting ang gulo sa loob ng Gaza, patuloy rin ang mga operasyon ng IDF laban sa mga lider ng Hamas. Kamakailan lamang, iniulat na napatay si Zakir Talib, isang kilalang komandante ng Shaham Unit, isang unit ng Hamas na kilala sa pananakot at pang-aabuso sa mga sibilyang Palestino. Bahagi ito ng mas malawakang kampanya ng Israel upang buwagin ang estruktura ng Hamas at ibalik ang kaayusan sa rehiyon. Sa isa na namang hakbang ng Israel laban sa mga grupong kaalyado ng Iran, naglabas ang Israel Defense Forces, IDF, ng isang pambihirang babala noong Linggo ng gabi para sa 3 pantalan sa Yemen na kontrolado ng mga Houthi. Ito ay kasunod ng panibagong missile attack na inilunsad ng Houthis patungo sa Israel na nagdulot ng alarma sa buong bansa. Ayon sa IDF Arabic language spokesperson, ang babala ay isang madaliang paalala sa lahat ng naroroon sa mga pantalan ng Hodeidah, Salif at Ras Isa na agad na lumikas. Ayon sa pahayag, ginagamit ng Houthi terror group ang mga pantalan para sa kanilang mga operasyon, kaya't posibleng maging target ng mga airstrike. Sineryoso ng Houthis ang babala at iniulat ng mga lokal na media sa Yemen na agad nilang inilikas ang mga nabanggit na lokasyon. Gayunpaman, nalalagay sa panganib ang mga ordinaryong mamamayan dahil ayon sa mga ulat, ginagamit sila bilang human shields ng grupo. Ang mga pinupuntiryang infrastruktura ay karaniwang ginagamit din ng sibilyang populasyon para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Lumalakas din ang panawagan mula sa mga residente ng mga lugar na kontrolado ng Houthi. Nais nilang wakasan na ang paggamit sa kanila bilang sanggalang at idinidiin na habang sila ay nasa panganib, ang mga lider ng Houthi ay nananatiling ligtas sa mga bunker at kampo sa mga malalayong lugar. Ayon sa komentaryo ng ilang tagapag-ulat sa Israel, matagal nang pinabayaan ng pandaigdigang komunidad ang krisis sa Yemen. Ngunit ngayon, dahil sa malawakang epekto ng mga aksyon ng Houthi, hindi na ito maaaring ipagsawalang bahala. Ayon sa kanila, tanging isang direktang pagkilos sa lupa ang makapagtatapos sa pananakop ng mga Houthi at kailangan dito ang pagtutulungan ng mga bansang Arabo sa rehiyon, lalong-lalo na ng Saudi Arabia
at United Arab Emirates, kasama ang tulong ng Israel, Amerika at Europa. Habang nagpapatuloy ang tensyon sa iba't ibang bahagi ng gitnang silangan, isinagawa kamakailan ang ika-4 na round ng negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ukol sa nuclear program ng huli. Ginanap ang mga pag-uusap sa Muscat, Oman nitong linggo at ayon sa mga opisyal ng Amerika, may positibong senyales na lumalabas mula sa pinakahuling pulong. Sinabi ng isang mataas na opisyal ng US na mas seryoso at tapat ang naging tono ng mga pag-uusap kumpara sa mga naunang round. Sa parehong panig, nagpahayag ang Iran ng kagustuhang magpatuloy sa landas ng diplomasya upang mapanatili ang kanilang karapatang gamitin ang nuclear energy para sa layuning pangkapayapaan at sibilyan. Gayunpaman, naninindigan pa rin ang Administrasyong Trump na hindi maaaring payagan ang Iran na magkaroon ng anumang kakayahang nuklear na militar. Ayon kay Special Envoy Steve Witkoff, kung talagang layunin ng Iran ay paggamit ng enerhiya para sa kuryente, maaari nilang palawakin ang operasyon ng kanilang civilian reactor sa Bushehr na walang centrifuge at hindi nag-e-enrich ng uranium. Binigyang diin ni Witkoff na dapat buwagin ng Iran ang mga pasilidad gaya ng Natanz at Fordow at dapat isuko ang lahat ng na-enrich na uranium kung nais nitong patunayan na wala itong intensyong gumawa ng nuclear bomb. Ang mga kondisyong ito ay halos kapareho ng mga hinihingi ni Punong Ministro Netanyahu ng Israel. Habang nananatiling sensitibo at komplikado ang usapin, kapwa ang Estados Unidos at Iran ay nagpahiwatig ng pagnanais na ipagpatuloy ang negosasyon. Ito ay isang kritikal na hakbang para sa katatagan ng rehiyon, lalo na sa harap ng patuloy na banta mula sa mga grupong sinusuportahan ng Iran sa Gaza, Lebanon at Yemen. Sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan at kaguluhan sa rehiyon, nananawagan ang mga tagapag-ulat at lider sa Israel para sa pagkakaisa, panalangin at suporta mula sa buong mundo. Ang pagbabalik ni Idan Alexander ay isang sinag ng pag-asa para sa marami. Ngunit ito ay paalala rin na marami pang bihag ang nananatiling nasa kamay ng Hamas at iba pang grupong terorista. Hinihikayat ang publiko na ipagdasal ang mabilis na paggaling ni Alexander, pati na rin ang kaligtasan ng lahat ng sundalo ng Israel Defense Forces na patuloy na nakikipaglaban sa iba't ibang larangan. Kasabay nito, panawagan din ang inilabas para sa mga sibilyan sa buong rehiyon, mga inosenteng taong naaapektuhan ng digmaan, karahasan at kagutuman. Nananawagan ang mga tagapag-ulat ng Israel na ipagpatuloy ang pagsuporta sa kanilang layunin na ipalaganap ang katotohanan sa mga kaganapan sa Israel. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng balita, pagsubaybay sa mga ulat, at pananalangin, maari umanong makatulong ang bawat isa sa paghahangad ng kapayapaan sa Jerusalem at sa buong gitnang silangan. Bagamat marami pang hamon ang kinakaharap ng Israel, ang determinasyon ng bansa na ipagtanggol ang sarili, iligtas ang mga bihag, at itaguyod ang seguridad ay nananatiling matatag. Ang kanilang panawagan ay malinaw, magkaisa para sa katotohanan, kumilos para sa kapayapaan, at ipanalangin ang Jerusalem.